give you everything. Come and take your Can't keep wedding going ring. back to what I used to know. But please hold my hand as I go down this road. Can't keep going back to what I used to know. But please hold my hand as I go down this road. Can't keep going. Welcome po sa ating live streaming. Amen. And magandang gabi po sa inyong lahat. And we would like to welcome everyone sa Community of Praise. Kasama po ng mga primary leaders. We like to welcome mga primary leaders. And yung mga viewers po natin, isang magandang gabi po sa inyong lahat. And patuloy po tayo sa ating pananambahan. And we are live. We are live for 3 weeks right now sa kadahilanan na right now naglilipat po yung ating we are gearing up to our next facility. We are so excited at meron ho na tayong bagong facility. Ngunit sa pansamantala tayo po ay nandito sa live and we hope and pray na patuloy na magiging lingguhan na rin yung live. Siguro pagka nagbukas na yung ating facility, magiging lingguhan na rin yung ating live. Kasi nakikita ho natin na mas marami ho tayong nare-reach out ng mga partners ng Vision at mga gustong dumalo sa live. Kasi ito na ho yung bagong paraan ng pakikipag-ugnay through our live streaming. And welcome po mga viewers, mga listeners, mga lead ng COP. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome po sa ating live streaming right now. Kamakailan, atin hong tinapik yung Life in Motion. No? This is a study in the series of James. And part 1, pinag-usapan po natin yung mga trials. No? Na ang trials ay part kung saan tayo ay lalago. No? So God gives us trials so that we will able to grow. And part 2, pinag-usapan din ho natin yung temptations. No? Bagamat temptations, pag ikaw ay natetempt, hindi ka pa nagkakasala. But temptation can lead to sin. No? Itong dalawang ito ay napakahalaga sa topic natin ngayon. Kasi kami naniniwala, we believe that every time we overcome trials and temptation, it is a powerful way to build credibility. At ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Ito po yung titignan ho natin ngayon. Yung topic ho natin, Life in Motion, Part 3, it's about credibility. No? Meron ho tayong tinatawag sa panahon ngayon na credibility crisis. Alam niyo po ba yon? Kaya bawat isa po sa atin, pwede nating tignan ho natin ngayong araw na ito, kamusta ba ang credibility ko? No? So, ang ganda ho ng pag-aaral ho natin ngayon dahil yung pinag-usapan ho natin about trials, temptation, can build, pag na-overcome ho natin, it's a powerful way to build credibility. So, tignan po natin yung text ho natin sa James chapter 1, verse 19 to 27. Now, the big idea of James chapter 1 is
yung pananampalataya, pag nai-stretch, doesn't break, but produces genuine stability. So ito po yun, dumadaan ho tayo ng trials, temptation, credibility crisis. These are all part ng big idea of the book of James, no? Na pag ang pananampalataya natin na i-stretch, ito po ay nagpo-produce ng genuine stability. No? Pagka nakakita ho kayo ng rubber band, humahaba po 'yun. Subalit bumabalik rin ho sa dati. Doon nakikita na when faith stretch, ito ay magbibigay ng genuine stability. This is the big idea of chapter 1 ng James. Now let's read the portion in chapter 1, verse 19 hanggang 27. So if you have your Bible, akin pong babasahin to sa ang salita ng Diyos version, and maganda, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Okay? Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran ninyo na ang lahat ng kasamaan at maruruwing gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa iyo. Verse 22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos kung hindi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya ninyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinalilimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusan, ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Verse 26, kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman nagawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Verse 27, ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Let's pray. Father God, we thank you, O Lord, sa mga salita mo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kauhawan, bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong mga salita. Ayusin mo ang puso po namin sa mga oras na ito in terms of our credibility. Help us, O God, to find ways paano ho kami lalago, lalalim, Panginoon, in our credibility crisis. Lord, we pray, Panginoon, na ikaw ang aming maging tagapagturo at gawin mong mabunga ang mga oras na ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa kapahingahan ng araw na ito at bibigyan ho namin ng atensyon at focus ang iyong mga salita. Bless everyone, bless our viewers. Kung meron kang karamdaman, idinadalangin ka namin na ang Diyos ang magbibigay sa iyo
ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, let's go into the Word of God. Puntahan natin kaagad ang salita ng Diyos ngayon. So, paano palalakasin ang credibility? Sabi ko kanina, meron ho tayong credibility crisis. Every one of us, pati ako. Lahat ho tayo. There is an area where we can grow in credibility. At napakahalaga na mapalakas ang credibility ng bawat isa. So paano palalakasin ang credibility? How to strengthen credibility? Unang-una, napakahalaga nito, sabi sa talatang 19, tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig. So, tignan ho natin, Number 1 point is readiness. Unang puntos is readiness for the truth. Ang problema ho natin sa panahon ho natin ay hindi hearing kung hindi listening. Meron hong binasa ko isang article about information overload. Ano yung impact ng information overload sa mental health ng bawat isa po sa atin? Kasi aminin ho natin, we live in a society that ang problema ay hindi hearing kung hindi listening. Sa dami ng mga information na dumarating, hindi na natin alam kung ano yung pakikinggan po natin. At ito nga yung sabi, meron tinatawag na information overload sa panahon ho natin. At ang ina-attack po niyan ay yung ating mental health. So, ito yung nakikita ng psychology, nagkakaroon ng mga stress, anxiety, because of overload of information. Sumusobrang dami. Nandyan yung internet, nandyan yung mga masamang balita, mga kagustuhan ho natin. And it's too much information and it gives psychological stress and anxiety sa mga tao. Kaya mahalaga, binubuksan ho natin yung tenga ho natin sa mga tamang bagay. Dagdag pa ho dyan, yung sleep and its complications. Because of those overload, sometimes ito yung nagiging problema. Nagkakaroon ka na ng problema sa pagtulog mo. And nagkakaroon ka ng struggle with attention and concentration. Yung focus nawawala na, hindi na alam kung ano yung pakikinggan. And ito po yung nakita sa mga studies na ito, is meron tinatawag na social comparison. Every time we look at our media and we look at people, nakikita ho natin yung comparison. At ito ay nagbababa sa self-esteem ng bawat isa sa atin. Whenever you compare, alam niyo, ang pinakamagandang comparison lang, you compare yourself to your current version. Nag-grow ka ba? Kaya makita natin, importante po yung tiwala sa sarili. At ito po yung ginagawa ng social, meron tayong social comparison at bumababa ang self-esteem ho natin. So pagka ho yan, ang tawag po dyan, information overload. Ito yung impact, hindi natin alam kung ano na yung pakikinggan natin. Ang problema natin ay hindi hearing, kung hindi listening. Ano ba yung pakikinggan ko? So ilan sa mga paraan para ma-cope po daw po natin ito is yung tinatawag na digital detox. Kinakailangan magbawas ho tayo ng media
Ikalawa, yung meditation, mindful meditation. Pag alam mo na toxic ka, meditate. Ako po, hindi nawawala ang meditation sa akin. I have a Bible app that tracks my progress in my devotional. No, meron ho akong reading ng Bible. I need to read these 3 chapters, 4 chapters. I think I just finished I just finished yung Book of Daniel, no, and Joel. We just 2 sittings, So importante ho yung meditation. At another is yung strategic information management, no? Dapat alam po natin yung mga pupuntahan ho natin, mga sites, mga binabasa natin. Alam niyo po, I am willing to share to you a lot of authors na aking binabasa na nakakatulong sa aking wellness, no? So mahalaga po 'yan. Amen po ba? So digital detox, meditation, strategic information management, and healthy lifestyle habits. Ito yung ilan sa bagay. Bakit ho tayo kinakailangan magkaroon ng bukas na tenga, open ears to the right things, no? Kasi, let's face it, we live in a time that is very, very out of focus, no? Ang panahon na ito ay nag-overload, information overload, at nag-i-impact sa mga mental health ng bawat isa po sa atin. So, importante yan open ears, bukas na tenga. Ikalawa, a controlled tongue. No? So paano natin, sabi sa verse 19, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magalit. Parang mahirap gawin po yan, sa panahon ho natin na nakikita natin ang daming mga pangit. No, especially if you are stressed, no? Sabi, no one can speak and learn at the same time. Before we can listen, we must first learn to control our tongue. So bago ka makinig, kontrolin mo muna yung iyong bibig, yung iyong dila, no? So it's really important to when we speak, lagi ho tayong dahan-dahan. No? Sabi sa Proverbs 13 verse 3, he who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. So ingat po tayo sa mga pananalita, maging apologetic po tayo lagi, no? Alamin po natin yung punot dulo bago po tayo magsasalita. This is our problem Kaya yung credibility ho natin nasisira Alam niyo yung isda, uhuli sa bibig, di po ba? And yung ating mga pananalita dapat lagi ho nating binabantayan. No, sabi ho rito, the tongue is not to be used for blasting, through gossip, boasting, because of gaining or blistering, through gushing. It must be used for blessing. Ang dila daw hindi dapat ginagamit sa pagsasabi ng hindi maganda, gossip, no? O pagmamayabang, or gaining, no? Para manalo ka lang sa argumento, or blistering. Ano ibig sabihin ng blistering? Ang blistering ho kasi yung parang paulit-ulit na mga salita at pagkatapos bumibigay ang mga tao because of too much words na naririnig sa atin. Through gushing. So it must be used for what? For blessing. Kung wala ho tayong masasabing maganda, pakinabang, maganda magpigil na lalo na nandun ang emosyon po natin, maganda manahimik po tayo.
kung hindi ho natin mapipigil yung mga bibig po natin. So may natututunan po ba tayo? So readiness for truth, kinakailangan ho natin ng open ears. Ikalawa, a controlled tongue. Ikatlo po, a calm spirit. No? Sa verse 19 uli, sabi po rito, huwag agad magagalit. No? Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. So usually ang dahilan why we have a spirit that is uncontrolled, sapagkat ang galit, sabi po sa verse 20, ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. No? So itong galit, usually, there are people, tinatawag ho natin, anger management issues. No? Ako po, personally, may mga nakakairita ho sa akin, nagagalit rin ho ako. No? So paano ba gawin itong calm spirit? No? Tandaan ho natin itong mga bagay na ito. No? That anger is the one thing the Bible explicit says, open a door and invites the devil. So kung gusto mo na imbitahan ang demonyo, magalit ka na lang. No? Usually we always quote this, no? Huwag lubugan ng araw ang ating galit. Ephesians 4:26. Pero pag in-adjust mo sa 27, ang sabi, subalit, huwag mong bigyan ng foothold ang demonyo. So tandaan ho natin, pag nagagalit ho tayo, those are doorways that invites the devil in our life. Marami na ho tayong nakita, no, na nagalit, pagkatapos, dahil sa kanyang pagkagalit, ay nagtanim siya ng galit and nagresulta ho ng kapahamakan ng ibang tao. Kaya pagka tayo magagalit, tandaan lang ho natin, ito pinakamaganda, huwag mo nang hintayin lubugan, huwag mo nang hintayin pumasok yung demonyo sa buhay mo dahil sa iyong pagkagalit. Ephesians 4:26-27 po yan. Magkalapit po yung lubugan ng araw at pinto na dadaanan ng demonyo sa buhay natin. So another, dito sa dahan-dahan sa pagkagalit, binibigyan ko ho kayo ng ways to fight anger and develop a calm spirit. Another is, let your anger be the key to unlock the danger of pride and self-pity. So pag alam mo, magagalitin ka, replace mo yun, i-check mo yung heart mo and replace them with love. 1 Corinthians 13, Paul 7. Di po ba? So alam mo na magagalitin ka, check your heart. Check if you have self-pity in your heart and replace them with love. Kasi alam mo na na may galit ka. And 1 Corinthians 13 is about love. Another tip, para ma-develop po natin yung calm spirit is confess your sin of anger to some trusted friend. So, halimbawa, meron kang, alam mo, hindi ka ibebenta itong mga taong ito. Sa leader mo, o accountability partner mo siya. Dapat yung mga kaibigan mo yon, those are possible people you can share your immediate problem, so makakaunawa sa iyo upang magkaroon ka ng healing heart. Now, James chapter 5:16, confess your sin to one another. Yan sabi ng Bible. Kaya importante na mayroon tayong cell group,
meron tayong accountability partner, meron tayong umbrella, meron tayong mga right people sa buhay ho natin na nakakaunawa sa atin. Amen po ba? So, another, malinis na puso, a calm heart, Another is a clean heart. A clean heart. Kanina, a calm heart. Ngayon, a clean heart. Sabi rito, kaya talikuran ninyo na ang lahat ng mga kasamaan at maruruming gawain. Naka-highlight po yan. Ano yung sabihin ng maruruming gawain? No? In Greek, ginamit ho yung word na rupos, and that is used in medical sense. Ibig sabihin, wax in ear. No? Tutuli. Ano ba tutuli mo? May tutuli ka bang basa o tuyo? Kahit ano pang tutulian, pag naipon yung tutuli, it makes man deaf. In the same way, a man's sin can make him deaf to God. Pagka tayo, sumusobra na yung, what you call, we are bombarded with sin in our life, it makes us deaf to God. Sa tawag ng ibang mga pastor na to, kinakalyo na yung puso. No? Hindi na maramdaman. Wala nang heartbeat kay Lord. No? So, importante ito, na naglilinis ho tayo. Itong tutuli naman, nalilinis eh. Ang kasalanan naman ho, pwede ho nating ilapit sa Diyos eh. Kaya importante yung ating confession. If we have sa leaders, na pwede ho nating lapitan, or every time we read the Bible confronts us. Every time we read the message of God, at tayo po ay linilinis ng salita ng Diyos. Proverbs 25:28, whoever has no rule over his spirit is like a city broken down without walls. Sa makatuwid, ang isang tao without self-control is defenseless as a city wall broken down. So, importante ho yung kalmadong puso, mga kapatid. A calm heart, Kasi ito po yung mag-aano sa atin magbibigay ho sa atin ng kahinahunan, no? So sin in our lives, sabi ni O.S. Hawkins, sin in our lives, like too much wax in our ears, prevents the word of truth from reaching our hearts. So ang pinakamalayong distansya ay sun to earth. Subalit, pag may kasalanan ho tayo, ang pinakamalayong distansya ang puso natin sa Diyos. So sin gives us a long distance para ang Diyos hindi ho natin marinig. Kaya importante ho ito, malinis na puso, a clean heart. Okay? Number 2, pagtanggap sa katotohanan. So number 2 natin, reception of the truth. Verse 21, sabi, kaya talikuran nyo ang lahat ng kasamaan, maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. So paano ba natin tanggapin na may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos? No? Reform. No? Yung salitang reformed po kasi, repentance po yun. No? Alam niyo po ba na pag ikaw Kristiyano, dapat reformed ka? Amen po ba? When we said reformed, willing po tayong tumalikod sa kasalanan, 180 degrees turn, magpaayos ho tayo ng buhay ho natin, repentance, and leave the wrong way and go to the new life.
Importante po yung tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Truth is one way that promotes our credibility. Alam nyo, kapag yung katotohanan lagi nating kasama, yan ang pinakamagandang kredibilidad na meron po tayo. Ako po as a pastor, I only stand here. Wala akong credibility sa sarili ko. Ang authority ko, ang credibility ko, ayon lang sa salita ng Diyos. So, whenever we see the Word of God, dapat repented po tayo dyan. Amen po ba? Paano tayo magre-repent? No? Dapat may tinatawag na hospitality, tanggapin ang salita ng Diyos. Make sure we receive it with sound teaching. Kasi ang dami pong information. Sabi ko sa iyo, ang daming mga katuruan. But we need to make sure sound teaching. Hospitality. Tanggapin po natin. Open po tayo. Pero make sure those are sound doctrine. Yan ang part ng repentance po yan. Ako pag kami naririnig na bago, na turo, tinatanggap ko. Subalit, I will make sure that those are sound teachings. Hindi ho bumabali doon sa mga itinuturo ng mga apostol, ng Biblia, ng mga eyewitness na nabuhay ng panahong Hesus. No? So kapag kumatok ang katotohanan sa puso, agad nating papasukin. Because that is the word of truth. Another is humility. No? Pag sinabing humility, tinatanggap po natin yung salita, yung katotohanan na may pagpapakumbaba. Attitude in receiving God's word, humility. No? Kanina sabi, tanggapin ang salita ng Diyos, hospitality. Ngayon may pagpapakumbaba. Importante yung attitude. Kasi alam niyo po, one thing na enemy talaga ng tao is the pride. Our pride. Whenever we see the goodness of God, hindi ho natin kayang sukatin ang kabutihan ng Diyos. Ganong kabuti siya. May alam na ho tayong mabuti na po tayo. Pagka ginawa mo pa yung kabutihan na yun, ay sobra na yun. Hindi ho, pagka sinabing humility, may pagpapakumbaba, tanggapin ho natin yung salita ng Diyos. Whether that is tatanggalin ho yung pride sa puso po natin. Another is hide. Itanim sa inyong puso. No? The number one deterrent sa sin is God's word. Alam niyo ba yung kasalanan? Hindi pa pwedeng mabuhay sa puso po natin kapag nandun ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Salmo 119 verse 11, ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. So, you see, importante po yung word of God because deterrent sa kasalanan po yan. No? Our soul is neutral. Pag sinabi ko neutral, natutokso ho yan. Nagkakasala yan. Pero, pag nataniman ng salita ng Diyos, ito pong kaluluwa ho natin, papaling po sa mabuti. Kaya importante ho talaga yung salita ng Diyos. I always say to my disciples na magbasa kayo ng salita ng Diyos. You cannot appreciate preachings, you cannot appreciate the Word of God without the reception of the truth. May mga antena po yan no? Na, ching! Red flag. Uy, red flag yung sinabi nun Alam mo na. Uy, tama yung sinabi nun. Kasi, nasa puso mo yung salita ng Diyos Kaya nagiging
nagiging tanggap po natin ang salita ng Diyos. So yan ang number 2, pagtanggap sa katotohanan, reception of the truth. So ano yung pinag-uusapan natin? Pinag-uusapan po natin rito is life in motion, credibility. At ang number 1 na punto po natin ay readiness for the truth. Ikalawa is reception of the truth. Ikatlo po, and this is the last, response to the truth. No? So anong instruction natin sa verse 22? Instruction. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang iyong sarili. So what is the sense of knowing the word of truth without the response, our application, our obedience? O pag pinag-usapan ang nabasa ho natin, ikaw po, no? Nabasa ho natin prayer, nabasa ho natin pag-aayuno, nabasa po natin ay fellowship of the believers. Tapos ayaw ho nating mag-fellowship, ayaw nating mag-cell group, ayaw ho nating magbasa ng Bible. Alam niyo po ba, gusto ho natin kung ano-anong mga katuruan na mababasa po natin. Meron pa ako narinig, gusto, basic sa akin yung Bible, gusto ko yung Book of Enoch. No? Sabi ko, saan mo naririnig yung mga yan? No? Napakahalaga yung instruction, no? Yung obedience. Sumunod ka muna rito. Gawin mo muna yung sinasabi ng salita ng Diyos. Obey ka muna. Apply ka muna. Bago ko yung ano-ano mga malalalim na katuruan. Minsan, ito yung nagiging problema natin eh. We do not know how to respond to the truth. And our basic instruction is to apply, to obey, to submit to this truth. Ayan ang response po natin. Ikalawa ay yung illustration. Dito sa talatang 25, dahil kung makikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad at sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin. Take note ha, tinitignan mo yung, kaya nga illustration eh, you look your face in the mirror, na pagkatapos makikita mo yung sarili mo at agad kinakalimutan yung kanyang ayos. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusang ganap na nagpapalaya at hindi nakapakinig lang na nakalilimot agad ay ang mga taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. You know, ang salita lang ng Diyos sapat na eh. Para mapalaya tayo sa mga pagkaalipin. Marami sa atin, alipin ng bisyo, alipin ng alak, alipin ng sexual immorality, 2 asawa, yung iba nanloloko para kumita, no? So yung salita ng Diyos, whenever we hear the word of God, binibigyan kanya ng talino, karunungan, at pagpapalain ka. No? Iba-bless ka ng word of God. I've been a pastor for 25 years. At lahat ng nakita kong nakita kong mga Kristiyano, they are being blessed. If they know how to respond to the truth of the Word of God. No? Hindi titignan mo, nakita mo na may mali ka, tapos binabaliwala mo. Yun talagang meron tinatawag na illustration. He knows the word of truth at pagkaalam niya yung salita ng Diyos, ginaganap niya. Ikatlo, sa number 3 is implementation. Credibility in truth and conversation. No?
credibility. So dito sa implementation, merong ilang point po ako dito. Number 1 is credibility and truth. No, sabi po dito, kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman nagawang pigilan ng dila, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko niya ang kanyang sarili. So sometimes ito yung problema no? In life, dahil may buhay, lagi tayong may conflict. No? And whenever we face conflict, yung credibility natin in the truth in our conversation, yan ho ang tinatamaan. Alam niyo, habang may buhay, may conflict, tandaan po natin yan. Kaya, usually, ang roots ho ng mga conflict ay yung selfishness No? Sometimes, may mga hindi pinagkakaunawaan. No? May hindi pinagkakaunawaan in leadership. No? But, may mga taong, what you call this? Lito po sila. Deceive po sila. Kaya hindi nila alam ang nangyayari. Kaya nagkikreate po ng conflict yan. But usually, conflict is the result of selfishness. Ano sabi ng Bible? Philippians 2:3. Ang context po nito ng Philippians 2:3, yung nako-question ho yung pangangaral ni Apostol Pablo. Merong mga preachers that compete with Apostle Paul. But sabi niya, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. So para walang maging conflict, kinoconsider niya yung iba. Sige na, para sa kapayapaan, sa kaayusan. No? Importante na katotohanan sa ating mga pagsasalita. Pagka may conflict dun sa Matthew 18, yan daw yung magandang pattern ng conflict ho natin. Kausapin nyo ho yung aggrieved na tao, kayo lang dalawa, sumunod, magsama ka ng dalawa. Pagka ayaw pa rin, gawin mo na siyang isang publikano o tax collector, yung sabi ng Matthew. So there are several ways to handle conflict. Ito naman, ilang ways. Silence. Sabi ito, this is from Dr. Miles Monroe. Ways to solve conflict: silence, forgiveness, thoughtful response, commitment to your vision. No? So, importante na na kapag yung credibility ng katotohanan ho natin ay nako-question, importante how we respond to conflict. Kasi laging may conflict po sa buhay, sa pamilya may conflict, sa pag-aasawa may conflict, mga magkakapatid may conflict, sa church may conflict, sa gobyerno, hindi na ho tayo lalayo sa church lang ho, may maraming conflict. So, magpatawad, mag-isip, at committed sa vision. No? So, another dito is credibility in truth and compassion. Credibility in the truth and compassion. And this is part of number 3. No? Sabi po rito, ang pagtulong sa mga ulila at biyuda sa kahirapan, sa verse 27. Alam niyo, nung binabasa ko to, tinitignan ko yung context at nakita ko, ang ulila ho sa panahon na ito, yung hindi nakakapagtrabaho. At yung mga balo at mga biyuda, mga hindi na ho nakakapagtrabaho yan. But in our time, sino ho ba yung mga ulila at biyuda?
o yung mga taong walang capability. No, kasi ngayon, wala na hong nagugutom sa panahon na natin masyado ngayon eh. Ang problema ho ng mga tao, kasi ako po ay nag-ayos ng aking kalusugan. Malnutrition ho ng tao ho ngayon is overfed. No, overfed. Sabi ng Bible, yung my people perish because of their knowledge and understanding. So, ang compassion po natin, ay syempre abutin ho natin yung yung mga kapuspalad. Pero ako, pinakamagandang way is to adopt a cell group. Adopt a cell group is the best approach. Or be a cell leader. Why? Bakit? Dahil ang winning soul and making disciple is the most effective way to demonstrate compassion because our approach goes beyond meeting immediate physical needs. We aim to transform lives, reaching out to the next generation and creating a lasting impact. Kami po sa church, we are into winning soul and making disciples. 2012, nag-alaga po ako ng mga kabataan na nasa droga, nag-asawa ng maaga. And I really remember encountering them. Hindi nila makakalimutan yung encounter nila sa Diyos. Why? Because as we help them find their way back to God, nakita ko po yung katotohanan at compassion sa mga tao. Marami hong tao ngayon magkakaroon, they have teenage pregnancy. Merong broken marriages. And ako naniniwala, the only way to transform our society is to reaching them through the Word of God. Marami hong mapapahamak. Yung mga pulubi, yung mga kapuspalad, marami po yan. Actually, kayang tulungan ng gobyerno po ngayon yan. Pero yung society ho natin right now, that is broken marriages, teenage pregnancy, hindi alam kung paano mag-asawa, mabuhay. We need to be compassionate to those people. Mahabang proseso, subalit merong lasting na impact sa mundo po natin. We always believe this. And this is part of who we are, what we do, and we will continue to do this. Kaya we need your support para gawin ho namin to. Mag-raise up ho kami ng mga leaders who will impact the next generation. Amen po ba? So, ikatlo is credibility in truth and conduct. Credibility in truth and conduct. And this is the last. Sabi rito, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. 27, Santiago, talatang 27. No? Ang pagkarelihiyong itinutukoy na dalisay at walang kapintasan ng Diyos, Ama, ay ito, ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan ng mundong ito. So, let's first define what is evil. Sabi ng Bible. Kasi, alam nyo, sa Matthew 24, 37 to 39, nagsalita ang Panginoong Hesus. No? That there will come a time that we will be living in the days of Noah. Sa ano yan? Matthew 24, 37, 39. Ano ibig sabihin ni Jesus rito? Kasi pinag-uusapan ho natin rito yung kasamaan pagtalikod sa kasamaan. At ito po yung sabi niya sa talatang 38. For as in the days that were before
the flood. Ito po yung, kasi usually, pag kami gugunawin ng Panginoon, sumasakdal na ho yung kalikuan, kasalanan ng tao, maabot na sa langit. At ito po yung sabi sa 38, for as in the days that were before the flood, they were what? Eating, drinking, marrying, and giving in marriage until the day of Noah entered into the ark. So we are living in the last days. This is the days of Noah. Yung mga tao, kumakain, umiinom, nag-aasawa. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, wala na pong greater good. Wala na pong greater good. Ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito is to having a purpose and a vision. Kaya pag nawalan tayo ng greater good, ng vision, ng purpose, ng layunin, tandaan nyo, ito yung simula na ang gagawin mo na lang, hindi masama. Mag-travel, kumain, mag-asawa, hanggang sa mawalan ka na ng greater good. Wala ka ng purpose, wala ka ng vision. And we always see that ito yung truth and conduct, credibility in truth and conduct. Dapat may giya po tayo at ang giya ho natin, yung vision. Huwag tayong aalis sa vision. Huwag tayong lalayo sa purpose po natin. Sinabi ko kanina, COP will continue to raise up leaders that will impact the next generation. Bakit? Kasi ito yung ito yung identity ng church. This is who we are. Hindi ba pwedeng church mabait lang? Kailangan may vision po tayo. May purpose po tayo. May ginagawa po tayo na mag-i-impact sa next generation. And this is the last days, the flood. Sa verse 13, and knew not until the flood came and took them away. Hindi man sinabi, nagpapatayan sila. Hindi sinabing ganun eh. May sinasabi that these are the last days. This is what people are doing. They have no impact to their generation. Kaya, importante po yung credibility natin. Alam niyo, kapag nawalan ho tayo ng purpose at vision, that is the time your credibility increases. You are age, that's good. May pamilya ka, lakihin mo sila, may takot sa Diyos. Pag ikaw may asawa, may pamilya, at walang takot sa Diyos mo, tulad ka rin ng panahon ni Noe. Tama po ba? Kung ikaw kumakain, pagkatapos, kakain ka lang, tapos, hindi tinitignan ng kalusugan mo, pareho ka rin sa panahon ni Noe. Umiinom, nagtatravel ka, ginagawa, pagkatapos you are doing it without responsibility and sense, walang purpose, you are living just like what the people in the time of Noah is doing. Hindi mo masamang mag-travel, kumain, mag-asawa. Subalit, yan lang ang gagawin po natin. Ito ang masama panahon ni Noah. You read between the lines. Mga kapatid, our credibility is in crisis. Kaya importante po na matuto po tayo at magbago po tayo, no? Because our life will be in peril, in chaos, pagka hindi po tayo inayos ang credibility po natin. And we want to pray for you. Gusto namin kayo ipanalangin. Gusto ho namin na maging kapartner po kayo sa ministeryong ibinibigay ng Panginoon. We are a church that reach out for the next generation.
Kaya ang impact po namin, hindi mo makikita sa panahon nito. Makikita mo yung impact po namin sa next generation. We will raise pastors, we will raise cell leaders, we will raise family that will continue to love God and people. I want to pray for you. Heavenly Father, I pray, Panginoon, as we are tasked to study issues in life, especially in credibility, I pray, yung mga viewers po namin, nakita ho namin yung mga sarili ho namin, just like isang salamin, kita po namin that our life is wala sa kalooban mo, ang katotohanan, wala sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, that we would repent of our ways and will continue to humble our hearts before you. I pray, Panginoon, sa mga viewers po namin, kung ikaw nagkakaroon ka ng credibility crisis, it is right now to hear the word of God. Kung ikaw litong-lito na, hindi mo alam, you are in anxiety, you have information overload, hindi mo na alam ang gagawin mo, I pray right now that you focus on the Word of God, you focus on the message of God today, and study it, at patuloy allow the Word of God to rule your hearts, your mind, so that you will know the mind of God. I-detox ka muna sa mga bagay na nakaka-toxic, nakasira sa buhay mo. If you are in trials, meron ka mga pinagdadaanan, may mga tukso ka, overcome mo yan. Pag na-overcome mo yan, it is a powerful way to build your credibility. Turuan po tayo ng Panginoon kung paano ho pamahalaan ang buhay ho natin, ang pananampalataya natin, so that we will be a blessing to everyone. Hayaan mong ma-stretch ang buhay mo upang mag-produce ng genuine stability. Allow it to cleanse our life sa mga bagay na nakakapagparumi. Respond for the truth. Reception. And response to the truth. So, napakahalaga. And we thank you, O Lord, for having your message, Panginoon. Patuloy mong baguhin ang buhay ng bawat isa. Deliver us, O God, from evil. And I pray that we will find people who will help us find our way back to God. Tulungan mo, Panginoon, ang mga viewers ho namin, makonect ka sa cell, makonect ka sa church. Our church is open to anyone who is looking for people na tutulong sa pagbabago mo. Alam niyo, ang repentance, it requires diligence. Guarding our hearts requires hospitality to the Word of God, humility, and hiding the Word of God. And the best way is to have a fellowship. Have the right people in your life. And Lord, we pray, Panginoon, that we can minister more sa mga viewers po namin sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. And we pray that you will continue to deliver us, O God, from the evil of this world, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Our credibility is in crisis. Help us to continue to build it from the Word of God, your truth. Thank you, Lord. Bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. So, patuloy ho namin kayong inaanyayahan sa i-announce po namin yung opening ng aming bagong venue, and malapit na po yan as we construct yung pong aming new facility.
no? And we're praying for your support, your contribution, your prayer na matapos po namin yung aming mga construction. And if you find na you are being want to support yung aming ministry, please free to ask. Meron na nandito yung GCash po namin, and you can send your tithes, your offering, yung support nyo sa aming GCash number. And pwede rin ho kayong connect sa mga cell leaders ho namin. Pastor, I want to give this. I want to bless the church. Welcome po. At patuloy na ho nating ipanalangin ito. Kailangan po namin ng mga partners sa vision, makakatuwang po sa pagpatuloy ng paghayag ng salita ng Diyos, so that we can bring a great impact to our generation and the next generation. So with that, we thank you sa kung hanggang ngayon nandito pa kayo, nakikinig pa ho kayo. Salamat sa patuloy na pakikinig. Welcome ko lang ho yung mga cell groups na nagtitipon dito, no? Sa yung cell group ni Beng Valera, yung cell group ni Brian, yung cell group ni Dave, at yung cell group ni Charis. No, welcome kayo. And kung kayo ay nandyan, type nyo naman na Life in Motion 3 credibility. Yan, type nyo dun sa mga ano nyo para ano po yung ating page, no? Nag-i-increase po yung ating page. So with that, salamat po and God bless you all. Never been a product of a flawless environment. Never acted like I'm higher than you. And I still pray, dear God, won't you send me a break? Cause I need to get away, yeah. Dear God, won't you send me a break? Cause I need to get away.